Hi, ito Fort Pintero po. Ngayong araw na ito, samahan niyo ako at siyasatin natin itong angle grinder holder. Ito ang angle grinder stand o tinatawag din angle grinder holder. Ang angle grinder ay isa sa pinakadelikadong power tool. Kaya hindi na nakakagulat na maraming takot gumamit nito. Lalo na sa pagputol ng mga bakal. Ang metal cutting disc kasi ay sobrang nipis lang. Kaya naman maraming na-aksidente dito kasi konting twist lang nung disc niya, pumuputok talaga kagad. Well, imagine spinning at 12,000 revolution per minute. Siguradong disgrasya pag may tinamaan ito. Kaya naman, itong angle grinder stand ang naging solusyon, lalo na sa mga walang pangbili ng cut-off machine, para maging mas safe, diretso, at mas malinis ang pagputol natin sa mga bakal. The first thing I noticed dito ay kung gaano kabigat yung base niya. Super heavy duty kasi gawa ito sa cast iron. Maganda to kasi hindi basta-basta gagalaw habang ginagamit mo. Yung mga gray part naman, kagaya nitong actual stand niya, ay gawa sa aluminum. Kaya hindi siya magnetic. Pero it doesn't mean na hindi siya matibay. Para ma-assemble ko siya na maayos, the first thing that I have to do is to identify yung mga maliliit na piyesa niya. In-arrange ko muna sila isa-isa para madali ko malaman yung mga functions nila. Then, I started to prepare them one by one. Sinimulan ko dito sa grinder holder. Kinabit ko siya sa stand niya. At this point, hindi ko muna iniisip kung kakasya ba yung grinder o hindi. Kasi pwede ko naman siya i-calibrate ulit mamaya. I just have to make sure na hindi masyadong mahigpit yung pagkakakabit ko. Next, inanda ko na yung base. Tinanggal ko muna yung dalawang screws na nakalagay. Dito natin ikakabit yung stand niya. Then, pinatong ko na yung stand niya. I started sa inner part niya. Iniscrew ko muna ito kasi alam kong mas mahihirapan ako dito mamaya.
Hindi ko rin muna hinigpitan yung mga screws kasi alam ko naman na ika-calibrate ko pa ito mamaya. Tapos, sunod kong hinanda yung mga bolt adjustments natin. Yung mas mahabang bolt adjustment ay nilalagay sa ilalim. Meron siyang rubber sa dulo para hindi ito makagasgas ng mga grinder natin. Ito naman yung mga plastic collets. Nilalagay ito sa butas dun sa grinder holder natin. Isang maliit at isang malaki ang isang pares. Ang purpose nito ay para hindi kumakalog yung screws na nagkakabit ng grinder at ng holder. Tapos, next ko namang inassemble yung guard niya. The guard itself is made of plastic. Hindi siya maganda. Sana bakal na lang yung nilagay nila, kagaya ng mga sa grinder. Kaya naman karamihan ng mga nakikita kong gumagamit nito, hindi na nila to nilalagay. Siguro kasi parang abala lang para sa kanila. Ngayon naman, subukan natin lagyan to ng grinder at i-calibrate natin, tapos testingin natin. Madali lang naman ilagay ito. I-screw mo lang muna yung sa taas, tapos screw mo rin yung sa baba. Siguraduhin mo lang na mahigpit ang pagkakalagay mo para hindi siya umuuga. Ito ang magsisilbing pivot niya kasi. Kaya iikutin mo lang yung bolt adjuster niya hanggang mag-balance siya at maging perpendicular yung disc natin. And finally, ilagay natin yung cord niya dun sa clip na nasa likod para hindi maging sagabal ito sa mga moving parts niya. Sa pag-calibrate naman, una kong pinantay yung kabitan ng stand sa base. Dito kasi magdedepende yung space ng disc sa cutting area niya. And then, kinalibrate ko na yung miter gauge niya into 0. Now, using any square, pwede natin i-adjust yung disc niya para maging 90 degrees. Ginamitan ko to ng ilaw para mas madaling makita kung skwalado na siya. Yan, di nakita yung ilaw so pantay na siya. Ngayon naman, testing natin siya using a 1x1 na tubular. Right off the bat, may doubts na kaagad ako kasi tumatama yung gearbox ng grinder sa tubular. So yes, tama nga. Hindi niya kaya pumutol ng 1x1 na tubular ng isang operation lang. Pero I was amazed how clean and efficient yung putol na to. And of course, with a 2x1 tubular, hindi niya talaga mapuputol ng isang try lang. Let me just show you kung hanggang saan lang ang kaya niya.
If you want to entirely cut yung piece mo, kailangan mo siyang baliktarin para makat mo yung other side. And of course, it will also matter kung bago yung disc mo or luma na, kasi as long as ginagamit natin yung disc, lumiliit siya. You cannot really use this for mga 45 degrees. It's just not possible kasi hindi siya kakasya. Siguro pag maliliit na bakal lang talaga. Overall, I could say that although hindi niya kaya pumutol ng 1 by 1 ng isang try lang, the cleanliness and the efficiency ng pagputol niya is already outstanding for me. And most importantly, safer pa.